Sa kailiwayway ng baliwag ng ang singsing ng dalagang marmol. Ito ay recording ng LibriVox. Ang lahat ng recording ng LibriVox ay nasa public domain. Para sa karagdagang impormasyon o para magboluntaryo, bisitahin lamang ang LibriVox.org. Recording ni April Gonzalez. Ang singsing ng dalagang marmol. Mga nangyari sa paghihimagsik ni Isabela de los Reyes y Florentino. Isinalin muli mula sa Kastila ni Carlos B. Raimundo. Sa kailiwayway ng baliwag. Magandang binibini. Sa bilang ng pahayagang Tagalog, ang kapatid ng bayan na nauukol sa 14 ng Setyembre ng 1905, nabasa ko ang isang lathala na ganito ang sinasabi. Naging dahil ng pupusok na paghahaka ang mainam na katha, novela, na sa pamamagitan ng lagda ng isang kilalang manunulat ay aming inihahayag at ipinalalagay ng isang tiktik na ang dalagang marmol ay nananagisag sa kapalaran ng Pilipinas, na bagamat ngayoy tila tumatalikod sa kaawa-awa nating bayan, ngunit sa wakas ay gaganapin din ang kanya pakikiisang dibdib kay puso. Taong may malaking kabuluhan sa katha, na alinsunod sa mga tiktik ay nananagisag naman sa kahulugan ng diwa o ng mithi ng bayang Tagalog. May balita kaming sinali na raw sa wikang Ingles. Ngunit sinasabi naman ng mga taga-Bulacan na ang dalagang marmol ay walang iba kundi si Binibining Liwayway na taga-Baliwag. Pagkat ang kanyang mga kagandahang iginuhit ay siya lamang tumutugon sa mga pagkakakilanlan sa katauhan ng nasabing Binibining. Talagang tunay ngang nakahahanga ang kagandahan ng dalagang Liwayway, ngunit di namin nababatid kung siya nga ang tinutukoy ng nasabing manunulat, at ang amin lamang masasabi ay yumao na ito sa Espanya. Sa kanya sana tayo makapagtanong. At sa El Grito del Pueblo, ng 20 ng sinabing buwan, ay napalathala naman na 2 piling guro sa pagtugtog ay nagsikatha ng isang tanda de vals, nakuha sa guni-guni ng kanilang pagkabasa. Sa kathang nasabi, at yaoy sadyang sa inyo nila ipinatungkol. Ang mga balitang ito'y nakagulo ng aking isipan kaya ako humanap tuloy at nakakita naman sa mga natitipon ng nasabing pahayagan ng isang aklat. Natunay nga't matatawag na mga nangyari sa paghihimagsik natin ng 1879 ang linalaman. Ngunit kung tatarokin, ay makikitang kahalo ng isang maliming pag-aaral sa mahalaga at tanging ugali ng ating mga kawili-wiling babae. Kahit ang anyo o ayo sa malayo pa'y naghihimatong gawa ng isang dakilang manunulat na may lubos kinabatiran sa ating mga kasaysayan. Ilinalahad ng katha, na bagaman parang marmol o yelo, ang babaeng Tagalog dala ng malaking kahirapan kung ligawan. Dapat kung umibig ay may kaya namang magtiis sa lahat ng hirap. Akin ngang tinagalog, at yamang ikaw po ang itinuturo ng inyong mga kababayan na parang dalagang marmol, sa gayoy wala ng iba pang marapat. Paghandugan nitong aking pinagpagalan kundi kayo, pagaman di ninyo kilala ang aking katauhan. Carlos B. Raimundo. Katapusan ng Sa Kailiwayway ng Baliwag. Recording na April Gonzalez ng Cavite. Unang kabanata ng Ang Singsing ng Dalagang Marmol ni Isabela de los Reyes. Isinalin muli mula sa Kastila ni Carlos B. Raimundo. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzalez. Unang kabanata. Matapos ang kasindak-sindak na labanang nangyari sa mga Tagalog at Amerikano sa Kingwa, lalawigan ng Bulacan, ng 23 ng Abril ng 1899, na siyang ikinapatay ng Coronel Stotzenberg sa kapitan at iba pang mga kawal Amerikano. Kaming mga Tagalog naman ay nagsiurong sa Sibol, at sa isang bahay gamutan ng aming mga kawal ay natagpuan ko ang isang matapang na pinunong Tagalog. Bahagya ng makagalaw at makapagsalita dahil sa marami niyang sugat. Malaki ang awa sa kanya ng lahat ng taong nangaroroon, at siya na lamang ang napag-uusapan at lubos na pupuri dahil sa kanyang kabihasnan sa pakikipaglaban at sa kapusokan sa mga pakikipagsagupa. At sa katotohanan, kahit mamatay na lamang ay pilit pa niyang napaurong ang malalakas naming mga kaaway. Nang aking matanto ang labis na paglilingkod ng bayaning ito sa ating bayan, ay pinagsikapan kong siya'y alagaan.
bagaman wala akong pananalig na siya'y maaari pang mabuhay. Ngunit aywan ko kung sa kabagsikan ng bisa ng tubig sa sibol, ang pinunong ito na Puso ang pangalan. Isang araw ay dinilat ang mga mata at nagsalita ng ganito. Sino ka man po, maawaing kapatid na nag-alaga sa akin. Kayo'y pinasasalamatan ko, at ipinamamanhik sa inyo na huwag mo na pong lubhang pagsikapang ako'y agawin sa mga kuko ng kamatayan. Pagkat batid kong di ako mabubuhay dahil sa aking mga sugat, at lalong-lalo pa dahil sa kainitan ng lupaing ito. Ngunit napakatamis sa akin ang mamatay sa paglilingkod sa kapuspalad nating bayan. Ako na kailanmay di nakababatid kung paano ang pag-iyak ay kusang tumulo ang luha ko't niyakap ang bayaning halos ay naghihingalo at ani ko. Huwag ka pong mangamba, matapang na pinuno, pagkat nagsisimula na kayo sa isang panggaling. Mangamba ang sinabi ninyo, ang sagot ni Puso. Di ko nakikilala ang pangamba ni ang takot, ngunit kung inyong mababatid, gilaw na kaibigan, ang lihim ng luntay-luntay kong puso, marahil kayo rin ang tutulong dala ng inyong pagkahabag, upang madaliin ang pagkamatay ko. At nang masabi ang ganito'y itinuro ang kanyang singsing sa daliri, at bago magpatuloy. Kaibigat kapatid, ipinamamanhi ko sa inyong mangyaring pag-ingatan ang singsing na ito pagkamatay ko, nang di maalis sa aking bangkay at malibing na kasama ko. Ay katoto, kung inyong malalaman ang pinanggalingan ng singsing na ito. Hindi itinuloy ng pinuno ang pagsasalita pagkat di napigilan ng kanyang luha sa pagkaalala ng kapaitang kanyang nilalasap. Inalagat akong siya'y kusang libangin at pasiglahin ang loob bago nagkunwa akong tumatawa. Ha ha ha, tila ba kayo, ani ko, sanay sa mga pagkipagtunggali, palibhasa lubhana kayong nalulunos dahil lamang sa isang babae. Aking ipinaalala sa inyo, mahal na pinuno, na sa gitna ng malaking sakuna ng ating bayan ay di dapat isagunita ang pangbagay na kasalawahang loob ng mga babae kahit sila'y sakdal ng ganda. Mapalad ka po, katoto, na sa masid ay di pa nakalalasap ng libong kapaitan at mga lasong natatago sa puso ng isang babae. O Ginoo, sa kanila'y mayroong masama at may mabuti rin naman. At ang tuntunin ko'y nauuwi sa madaling pag-ilag sa may taglay ng kapintasan at manatili ako sa mga mairugin at di salawahan. Ano ang sabi ninyo? Sa lagay, mayroon kaya isang babae man lamang na di balibat ang ulo at di salawahan. Mayroon po, at di ang lahat ay pawang kiri o manglilipad. Tunay kaya? Kusagan ng akin, lagi na akong naging kapuspalad sa di pagkakatagpo ng isang babaeng may ganap na pagkukuro at iibig na tapat sa akin. Alam mo po ba kung bakit ang singsing na ito'y lubha kong minamahal? Huwag na ninyo ipabatid pagkat iya'y isusuka lamang ng iyo pong kalooban. Mabuti nga, katoto, na umagos ang aking luha at sa gayo'y maawasan ng bigat-yaring dibdib. Makinig ka po at isisiwalat ko sa inyo ang lihim ng aking puso. Sa kaunti kong kabatiran tungkol sa pagkasalawahan ng mga babae, lalo na ang magagandang maraming mangingibig, ay di ko pinahalagahang gasinong wala pa sa aking pagkabata ang ganyang asal, at ang palakad ko'y itong naging makabuluhan sa akin. Palibhasa, kung lumalayo ang isang lalaki ay sila ang nagsisilapit, at kung ang lalaki nagpapakita ng katamalayang loob at napag-iingatang katabayin ang pag-iisip sa mga dahilanin ng pag-ibig, ay madaling makatagpo. Ngunit, kung lalaki maging mairugin ay agad kang hihiluhin ng babae at paghihirap ang labis ng walang muntimang awa. Gayon pala't, batid mo po ang lahat ng iyan. Bakit kayo napasilo? Akin na ngang sinabi ka, Toto, na kailan may di ako umibig sa kanila. Ngunit dalayata ng aking balukot na kapalaran. Isang araw ay naparito ako sa lalawigang ito ng Kabulaklakan o Bulacan. Sa mga Kastilang di matumpak bumigkas ng maayos, ay sa isang ligayang halamanan ay nakita ko si Liwayway, na sa kagandahan ay higit na malaki sa balitang Helena. Na dahil sa pagkatakas sa kanya sa Paris, ay siyang pinanggalingan ng kasindak-sindak na patayan ng mga panahon ng kabayanihan. Ang binibining ito'y tunay na tila isang dalagang marmol, di lamang sa pagkakahawig sa larawan ni Venus na aking nakita sa Museo ng Louvre sa Paris, kundi pagkat tila di nakararamdam kung minsan. Sinabi ko na sa inyo na ang kagandahan nila ay siyang nakapagbibigay ng kayabangan at kakirihan. Masisira. Sa wakas, ang inyong isip pag isa sa loob, ang libo-libo na lang pag-aalagahe. Ngunit di ba daya,
Ikararagdag pa sa halaga ng kanilang mga kandahang lantad, kung sila umibig ng matibay at huwag parang isang babaeng napalungi, na sa kanyang malabis na karalitaan ay napipilit itakal ang mga pinaghunusan ng kanyang kahihiyan sa bala ng makaibig. Sana nga po. Ngunit ang babaeng talagang siyang demonyo, na ating kaaway, at upang huwag nating makilala ang kanilang kasukaban, ay ipinamamasid sa atin ang dati nilang mukha noong sila'y anghel pa. At saka nagsusuot ng barot saya. Si Puso'y nangiti nang marinig ang masaya kong biro at bago nagsalita. Hindi ka, Toto. Si Luwayway ko'y di mangyayaring maging isang demonyong may barot saya, kundi isang diwatang nagliliwanag sa kanyang dikit at kahinhinan. Gayunman, o puso, kaanong hapdi ng sugat na sa iyo ipinagkaloob ng malapit na diwatang iyan? Hindi na ituloy ang pagsasalita. Umiyak at halos nagsimula sa paghihingalo. Katapusan ng unang kabanata. Recording ni April Gonzalez ng Cavite. Ikalawang kabanata ng Ang Singsing ng Dalagang Marmol. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzalez. Ikalawang kabanata. Sumigaw akong napagipik at aming pinagtulong-tulong ang hinimasmasan sa pagpapaamoy ng eter, ang kaawa-awang si Puso. At nang makalipas ay may kalahating oras ay nagsauli sa malay tao. Ngunit di ko na siya piniyagang bumanggit man lamang sa pangalan ng kanyang tinatawag, Dalagang Marmol. Makalipas ang 2 araw at nang tila siya bumubuti ng bahagya, ay tinawag ako at Anya. Ang aking kunwang pagaling na inyong namasdan ay hindi tatagal, at di sasalang ako yung mamatay rin agad. Sa kataon pa naman, ani ko, na ngayon madali nang sumusulong ang iyong pagaling. Iya'y akala lamang ninyong mag-isa, at yamang may natitira pa akong kaunting buhay, ngayon ipatutuloy kong ipahayag sa inyo ang mga kapaitang linalasap ni Aring Kaluluwa, upang ako ipautangin ninyo ng loob na ganapin ang ilang ipinagbibilin ko, sakaling matagpuan ninyo ang Dalagang Marmol. Marmol na naman! Utang na loob, kapatid ko! Huwag na sana mo nang banggitin ngayon ang pangalang iyan pagkat lulubha ang iyo pong karamdaman. Namamali ka po, Katoto. Lalaw akong bibigat at di makakatulog sa pag-aalalang ako'y mamamatay nang di nalalaman ni Liwayway na ang katapusang pagmumuni ko't buntong hiningay sa kanyang lahat natutungkol. Ang mga babaeng parang marmol na may pusong matigas at malamig na parang yelo ay di karapat-dapat makabalino sa ating pag-iisip, lalong-lalo pa sa kalagayang paris ng inyo. Wala kayong pagtingin sa akin, Katoto, kundi pakinggan ang ipagbibilin ko, ani Puso, na parang wala nang pananalig. At nang masabi ito'y natak ang luha. Upang huwag nang lalong magdalamhati pa'y nayag na akong siya'y dinggin. Baka talaga rin namang malabis ang hangad kong maunawa ang mga lihim ng dakilang pusong iyon ng bayani. Si Liwayway, ani Puso, ay naninirahan sa baliwag sa bayan ng mga nakabibiling dalaga. Sa lalawigang ito'y wala nang iba pa, natangi sa pagkamaganda ng kanyang mga binibini, kundi ang bayang iyon. Alam ko na. At kung nakabibighani ang halos lahat ng babae sa nasabing bayan, si Liwayway ko ang parang hari nila dahil sa walang kaparis na kagandahan. Ang kanyang mukha'y nagniningning na parang araw. At upang paputiin at pamurukin ang kanyang mga pisngi, ay pinili ng lumikha ang mababangong kampupot at Alejandria. Pinaghalo at doon kinuha ang kanyang kulay, kaya maputing parang asuzena na nasasapyawan ng pamumurok ang balat na parang bulak sa lambot. Ang buhok ay kulay ginto at tila sadyang kinulot ng masela na kamay ng mga diwata. Mainam at kahili-hili ang hubog ng ilong at pati mga tainga. 10 ng 2 matang nangungusap sa kapungayan. Mga ngiping parang pinili, malinis maputing parang garing. Babang nakalulugod ang pagkahati. At ang kanyang makipot at mainam na bibig ay tulad ng isang bulaklak na bagong bumubuka o isang batis na matamis na biyay pagkat makitid at namumula ang kanyang kabigha-bighaning labit nguso. Ay, kung mangyari sanang aking mahagkang minsan, marahil ay mararagdagan pa ang buhay ko. At sinabi ito nang may kasamang malalim na buntong hininga. Totoo kaya? Ang tanong ko sa kanyang tumatawa ako, upang pasiglahin. Na kaya'y gagaling sa isang matamis na halik ni Liwayway?
Walang pagsala. Maniwala kayo sa akin. Ngunit, kaawa-awa kong puso, wala na ang iyong liwayway at di ko alam kung saan naroon ngayon. Ihimaton man lamang ninyo sa akin at pagsisikapan kong siyang hanapin. Huwag na kayong mapagod, pagkat di sasalang siya'y lubhang malayo na. At isa pa, tiyak na magiging lason sa akin kung malaman ko pa ang kanyang kinasapitan. At bakit? Iyan nga ang lihim na kanino may di ko masasabi at dadalhin ko na sa hukay. Si Liwayway ay parang isang makisig at masayang kulasisi na nakawiwiling pakinggan, pag masayang nagsasalita at di nagbubulaan. Siya'y balita sa lugod at hina makipag-usap. Ngunit mula nang ako'y kanyang makilalay na parang nabigla ang kanyang pagkamasaya, parang ibong nalaglag sa isang sumpit at naging larawang marmol nang pumatak sa lupa. At ano ang naging sanhi? Ang langit lamang nakatatalos. Isang araw ay dumating kami sa nabanggit ng bayan ni Liwayway. Do'y tinipon ko sa liwasan ang pulutong ng aking kawal bago kami pasalaban sa Marilao. At aking pinangusapan upang sila'y pasiglahin at ipabatid tuloy ang lahat ng dapat gawin. Maraming tao ang nanood at nakinig sa aking talumpati. Nawala sa ayos at sahol sa limla naman. Ngunit, marahil sa awa ng mga tao sa akin ay dahil akalang ako'y mamamatay na walang sala. Sa dadayuhing labanan, ay kinalugdan din ako at ipinagdiwang kahit di karapat-dapat. Nang ako'y manaog sa pinagtalumpatian ay namasdan ko si Liwayway sa isang sulok. Sinasabi sa mga banal na kasulatan na ang anghel na nakita ni Magdalena at mga kasama sa libingan ni Jesus ay nagniningning na parang araw. Gayon din si Liwayway, kumikinang sa kanyang kagandahan, katimpian at kahinhina na parang bukang liwayway ng isang araw na maligaya. Sa mga sandaling yaon ay gumiit sa aking puso ang isang tanging damdamin na di ko malamang sabihin at kailanman hanggang noon ay di ko pa napagkakabatiran. Ang kanyang pananamit ay karaniwan, ngunit malinis gaya ng laging isinusuot ng mga babaeng bayan, at nabatid kong siya'y isang ulila na kinupkup lamang ng isang matandang dalaga. Ako'y nagkaroon ng magiliw na pagtingin sa kanya, at aking linapitan siya'y binati. Magiliw naman siyang sumagot, at di nalalamang sa aking dibdib ay nagniningas na ang isang damdaming marahil ay yaon ang tinatawag ninyong pag-ibig. Matapos ang sandali sa mga salitaan naming walang kabuluhan, ay sinabi ko sa kanya, Liwayway, o himalang liwayway sa kagandahan, ako'y paroroon na sa labanan, at malapit ang di na ninyo ako makita. Ako'y paris din ninyo, ulila sa lahat. Kung ang aking hiningay malagot sa para ng pakikihamok, ay parang isang munting ilaw lamang na pinatay ng hangin. Sa bagay na ito, may pagkakaloob ko yan ninyo, diwata ng habag. Ang mahalaga mo pong panyo upang ako'y maidampi o maitali sa aking magiging sugat. Opo, Ginoo, ang magiliw na sagot ni Liwayway at ibinigay sa akin yaong napakahalagang panyo na nakapulupot sa kanyang leeg na parang linalik. Hinagan ko ang mabangong panyo at agad kong itinago sa bulsa sa aking dibdib. Napipi ang aking lugod at nasang paganting loob sa kagandahang puso ni Liwayway. Ngunit kulang pa rin ang katuwahan ikasisiya kong loob. Pagkat bagaman ibinigay na sa akin ang kanyang panyo, ay pinalalagay kong parang limos lamang ang kaninumang tagatanggol ng tinubuan. Tatapwat, sa kabilang dako, nahihiya naman akong magparamdam agad sa kanya sa lubos na kadalian ng umuunlad kong pag-ibig. At sukat ang sinabi ko sa kanyang, Maraming salamat, mahabaging Liwayway, at ganti hinawa ng lumikha ang puso mo pong ginto. Lahat ng aking mga kawal ay may taglay na kalmen o anting-anting upang maligtas sila sa punlo. Ngunit, ulog man ang inyo pong lingkod na wala anumang agimat. At dahil dito, kung parang limos na ibigay ninyo sa akin ang isang buhok mo po na labis kong pinahahalagahan, ay kinalulugod ko at siyang pagbibigay sa akin ng tapang at kahihiyan sa pagdipagdurong. Pag kami binakbakang mahigpit ng mayayaman at malalakas nating kaaway. Nang marinig ito ni Liwayway, minasdan ako, namula ng bahagya at di ako sinagot agad. Ngunit ang makalipas ang sandali ay lumagot ng isa sa kanyang mainam na buhok at ibinigay sa akin ng maluwag sa kalooban. Ay ito po, Anya, lahat ng maitutulong ko sa ating mga bayani, agad maaasahan sa akin. Hinagan ko ang buhok ng aking kaaliwan at saka ko binalot sa panyong itinatago
sa bulsang nasa tapat ng dibdib. Ibig ko pa rin magsalita at buksan na sanang minsan ang aking puso na linalangit kong dalaga. Ngunit ako, na kailan may di nakakilala ng takot ay naging umid, dala ng pangingilag na baka sabihin niyang ako'y isang mapangahas. Sumakay na ako sa aking kabayo at ipinag-utos kong lumakad na agad ang aking mga kawal. At ang lilisanin ko na si Liwayway ay iniabot ko ang aking kamay at isinalubong naman niya sa akin ang kanyang maririkit na daliri. Di na ako nakapigil at pagdakay pinahangasan kong hinagka na maganda niyang kamay at saka ko sinabi nang ako'y humihikpi. Paalam na, buhay ko. Kinainggitan kong tunay ang mapalad na lalaking magkakamit ng napakahalaga at dakila ninyong puso. Akala ba ninyo umiyak naman ang dalagang marmol nang ako'y makitang hihikbi-hikbi, lumalakad na tungo sa pakikilaban at sa kamatayan? Hindi po. Sukat ang ako'y minasdan parang siya'y namangha. At ang gayo'y naging parang isang tinik na mahayap sa aking pusong nahahapis at pagkat inasahan kong siya'y umiibig na sa iba. Gayunpaman, ang pagyaon namin lubhang kalagim-lagim at halos lahat ng mga babae nagsisiiyak. Tangi lamang yaong diwatang, dalagang marmol. Katapusan ng 2 kabanata. Recording ni April Gonzalez ng Cavite. Ikatlong kabanata ng Ang Singsing ng Dalagang Marmol. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzalez. Ikatlong kabanata. Talagang tuning ang kapuri-puri si General Antonio Luna sa mga labanang lantaran. Palibhas ay taglay ang katapangang di pangkaraniwan. At dahil dito'y madala siyang maampat ang kabilisan sa pagsalakay ng mga kawal Amerikano na may magagaling na kanyon, baril, maraming kabayong malalaki at iba pang kasangkapang pawang kaluwagan sa pakikilaban. Mga bagay na siyang totoong kulang sa amin, sa lubos na kasamaang palad. Ngunit sa isang dako na may masasabing si Emilio Aguinaldo'y talagang dalubhasa sa mga kaisipan at paraan ng pagtimbang at pananubog sa kaaway na di nakahanda. At dahil sa mga kagagawang ito, malaki ang kanyang napulo noong labanan sa Kastila hanggang sa narating niya ang maging pangulo ng mga general na naghihimagsik. Ang katotohanan ay di nga dapat makilaban ng mukhaan sa isang kaaway na may sapat na lakas at nakahihigit sa lahat ng bagay, at wala ngang dapat gawin kundi daanin sa paraang ikabibigla at mga pangtambang. Ang mga Amerikano'y nakarating na sa Malolos, at kinalatan nila ang pulutong na tanod ang lahat ng himpilan ng tren sa Bulacan, at pinagsisikapang maitaboy si General Luna sa kabilang dako ng Ilog Kalampit. Sa gayoy naisip naman na Aguinaldong dukutin ng mga pulutong na nagtatanod sa mga himpilan ng tren sa Bigaa, Bukawi at Marilao. At isang gabi ay pinalakad ang mga kawal na lulusob at pati siya'y dumalo buhat sa San Rafael upang pamahalaan ang pagsalakay. Ang paraan na Aguinaldo ay pinalad sa labos na pagkabigla ng mga Amerikano dahil sa di nila inaasahang kapangahasan ng mga Tagalog. Agad silang nagsitagpo at nagtipon sa Giginto at ang iba'y sa dakong Maynila. Datapot sa pag-urong ay marami ang napatay ng mga Tagalog. At sana'y madadakip na ang lahat kung natanggap lamang ni General Luna ang pautos na Aguinaldo at nakadalo siya sa kasalsalan ng labanan. Gayunman, nakuha rin namin ang lahat-lahat na laman ng 3 himpilang nasabi. Alam na ninyong mga taga rito na ako ang lalong ipinagdiwang sa gayong pagtatagumpay namin. Pagkat kundi lamang dahil sa ako ang siyang namayaning agad dumaluhong at nakalupig sa mga kaaway. Kundi pagkat dahil di naman, sa aking mabisang pagdalo, ay nagtagumpay rin ang pulutong na pinalusob sa iba't ibang pook. Ngunit sa labanang ito, muli ako nasugatan ng malubha. Kaya ginawa akong koronel na Aguinaldo at ipinadala ako sa bayang Baliwag upang ipagamot. Palibhas ay para akong patay ng damputin sa parang ng labanan. Nang magsimula ako sa paggaling at idilat ang aking mga mata, akala ko ba'y nahihibang ako, nangangarap o napapaakyat sa langit. Pagkat namasdang hindi iba ang nag-aalaga sa akin, kundi ang kawili-wiling dalaga na nagpaalab sa payapa kong puso. Na isang parang volkang pag-ibig. Kusa akong napasigaw agad at buntong hininga kong sinabi ang, "Liwayway! Liwayway! Ikaw nga po bang matamis kong liwayway?" "Opo," sagot ang dalagang marmol. "Ngunit huwag kayong magsalita.
pagkat ipinabawal ng manggagamot. Bayaan na ninyo. Kahit mamatay man ako ngayon, mamatamisin ko rin, pagkat sa piling mo po papanaw ang buhay kong walang kabuluhan. Wag po, ani Liwayway. Ikaw po'y lubhang bata pa at gayon may koronel na, at marami ng kapurihang tinamo sa pagtatagumpay. Aalagaan namin mabuti ang mahalaga ninyong buhay, na lubhang kailangan pa ng ating kaawa-awang bayan. Nakawala ng pag-asa ko, Liwayway. Ang marinig sa inyo, ako po'y iyo lamang inalagaan at ginagamot upang maipagtanggol ko ang ating tinubuan. Nais kong maglingkod sa kagalang-galang nating inang bayan. Ngunit, hangat kong mabuhay naman upang ikaw po, aking kayamanan, ay siyang magpalasap sa akin ng katamisan ng pag-ibig. Paghunos dili ka po, Koronel. Ang sagot niya sa aking kalamigang isang marmol. Tila yata pangit na ikaw po hindi napasuko ng malakas na Amerikano. Ngayon magiging bihag lamang ng isang dokang babae. Ngayon pa naman sa dakilang sandali ng lubang kinailangan ng ating bayan ng inyo pong talino at lakas. Di ko kailangang turuan mo po ako ng tungkol sa pag-ibig sa lupang tinubuan. Ngunit ikaw po at ang iyong katakatakang kagandahan ay bahagi rin naman ng bayang iyan. Ang katamis-tamisang pag-ibig ng inyong dalagang kababayan ay siyang tanging napakamahalagang gantimpala na inaantay naming kamtan sa likod ng lubhang pagsisikap sa pagtatanggol sa ating bayan, kahit puhunanin ang aming buhay. Hindi tumugon ang dalagang marmol. Kumuha ng isang bangkok na sabaw at pinainom sa akin na para bagang di niya napansin ang mga sinabi ko. Sa gayo'y aking binalikan ng pagluhog. At ani ko. Aking nakikita, Liwayway, na walang pakiramdam, na kulang akong lubos sa mga karapatan upang ihandog sa iyo ang maralita kong puso. Gayunman, marapatin niyong sagutin lamang ang aking itinatanong upang maawasan ang aking dibdib sa isang pag-aalinlangang totoong napakabigat. At ano po iyon? Ani Liwayway. Ipagtapat mo po lamang sa akin kung mayroon ng lalaking lalong mapalad na siyang nag-iingat sa susi ng dakila ninyong puso. Wala po. Kailan may di ko pa ginagawa ang umibig dahil aking lubhang kabataan. At inaakala ko na kailan may di ko na mararating ang umibig. Palibas ay walang tumatalab sa aking damdamin sa mga pagsintang isinusuyo ng mga binata. Ganyan di po ang akala ko bago kayo nakilala. Masanghayan bulaklak ng luwalhating Bulacan. Ngunit ngayong nasumpungan ko ang labis na hinahanap, o kaya'y isang pusong malinis na wala pang iniibig. Ay Liwayway, tugunin mo po ako, alang-alang sa lamikha, at kung hindi ay huwag na ninyo akong alagaan pa ni gamutin. Palibhasa, nais ko pang mamatay kaysa mabuhay ng walang inaasahan. Hindi rin sumagot ang dalagang marmol, ni nabago ang kanyang mukha. Tulad na mistula sa marmol o yelo, ngunit marubdob ang pag-aalaga niya sa akin, at umaga't hapon ay hinahandugan ako na magaganda't sariwang bulaklak, napitas sa kanyang marilag na halamanan. Ganyang talaga ang lahat ng dalagang Tagalog na natatangi sa kanilang likas na kahinhinan, at samantalang mahihirap mapasagot, ay lalo namang nagliliyab ang ating pag-ibig sa kanila. Ngunit, ang yelo'y unti-unting natutunaw na, at ang larawang marmol, parang hiwagay nagkaroon ng buhay, at kasiglahan, at nagiging mairuging kasintahan ng di niya namamatyagan man lamang. Kailan may hindi pinagtapat sa akin na iniibig niya ako. Ngunit isang araw ako'y dinalaw ng mga pinuno ng aming hukbo. Sila'y nagpapainaman ng paggara kay Liwayway. At siya, malayong lisanin ng gayon ay masayang nakipag-usap sa kanila. Ang ganito'y sumugat sa lalong kalaliman ng aking puso. Palibasang kailan may di siya nagpamalas sa akin ng gayong pagkatuwa. Ngunit, di ako nagpahalata, at gayon paman, sumasid ay parang ikinalilibang ko rin ang katuwaan nila. Nang makaalis sa mga panauhin, lumapit sa akin si Liwayway upang ako'y gamutin. Ngunit sinabi ko sa kanya na mabuti ang aking mukha, at sa lubos na paggalang, na magagamot ko ng mag-isa ang aking mga sugat, pagkat ako'y malakas na. Siya'y nagpumilit, ngunit di ko pinayagan. Sumukal ba ang inyong loob sa akin? Ang tanong niya sa aking sinagot na manang. Wala akong kapangyarihang magalit sa iyo, Liwayway. Ngunit nakasugat ng malubha sa akin ang kasayahang isinalubong ninyo sa mga binatang pinuno, pagkat sa akin, kailan may di mo po naipakita ang mahal ninyong pagtawa. Naku, at dahil lamang diyan? Lamang ang sabi ninyo, tapat pong mabatid, Liwayway, na tunay akong nasaktan,
Asaksi ko ang Diyos, ibig ko pang mamatay ngayon din, at naisigaw ko nang di naaaring ipagkunwari pang itago ang aking dinaramdam. At kung ako na lamang ba ang inyong patayin, yamang ako ang tanging nagkasala, ang mairog niyang tugon sa akin. At sino akong papatay kung ganitong walang-wala akong kapangyarihan sa inyo? Totoo nga pala. Upang magkaroon ng kapangyarihan, iyan ay tanggapin ninyo ngayon, ang maralitang singsing na ito. Siya ang inyong kagatin, at sa kanya'y ibunto ang inyong malabis na galit. Ang sinabi niya at saka nagtawa. Agad akong nakaramdam ng isang katuwaang hindi masayod. Natulad ako sa isang bingi nagkaroon ng pakinig o sa bulag na biglang pinagsaulan ng paningin. Hinabol ko upang hagka ng dalagang marmol na karakay naging palabiro at kawili-wiling diwata. Ngunit di ko na siya inabot at walang naiwan sa akin kundi ang kanyang singsing. Nang makalipas ang isang oras ay dinalhan ako ni Liwayway ng pagkain. Ngunit wala na sa kanyang maalindog na mukha, ni bakas man lamang ng pagtawa kanina, at sinabi sa akin na parang galit. Kailan may wag ninyo akong pangasang hagkan, o kung hindi, tayo totohanang magkakagalit. Aking ipinangako sa inyo at kayo'y pinahintulutan ako'y patayin kung marapatang umibig sa iba, at mula ngayon manahimik ka na po. Ang katuwaan ko'y di may pagsaysay. Madaling sumulong ang aking pagaling. Palibhasa, lagi naaalalang ako'y koronel na maidaragdag pang ako'y mag-aasawa sa lalong magandang diwata na nanggaling sa makapangyarihang kamay ng kabanal-banalang lumikha ng sangkatauhan. Tatapat matigas ng kaunti ang ulo ni Liwayway. Aywan ko, kung sapagat hindi pa nararatihan sa mga layo ng pag-ibig, kaya ang nangyayaring madalas kaming magkaroon ng mga alitan. Ngunit paglalong mahigpit ang aming pagkakaalit, ay lalo rin namang humihigpit ang aming buhol na nakatali sa aming pagsisintahan. At bukod sa rito, totoong napakatamis at di masasayod na kaluguran ang umaapaw sa aming mga kaluluwang nagsisintahan. Pagka may kusang nagkakahingian ng tawad. Mangyari sa Paris ako lumaki, at doon ko kinamias nang makita ang malayang pagsisintahan na di ikinukubli at lalo pa ang ikahiya. At siyang totoo, na ang pagsisintahan ay isang bagay na katatubo sa babae at lalaki. Kaya di ko makita ang matwid kung bakit ang gayoy ating ikahihiya. Dooy di nga ikinahihiya o itinatago ang pagmamahalan ng dalawang pusong nagsisintahan. At ang kadalasan, sa mga lansangay makikita ninyong naghahalikan ng isang lalaki at isang babae. Nang sino may hindi nagtataka, pagkat doon, ang halik ay halos parang isang pagkakamay lamang ng dalawang magkatotong nagmamahalan. Ngunit dito sa buong Kapilipinasan, ay lubhang nakamumuhi ang ilang palakad sa mga bagay na ito, pagkat ibinabawal ng mga magulang sa mga anak nilang dalaga ang pikipag-usap ng tungkol sa pag-ibig sa isang lalaking may nasang lumigaw. At mayroon pang lubhang pangit na inaasal ang matatandang babae. Pares kung pinagbabantay sa gitna ng isang dalaga at bagong taong nag-uusap ang isang bata upang wag silang makapagsalitaan ng tungkol sa pagsinta. Gayong isang sulyap lamang ay madalas pang nagiging makabuluhan kaysa mahabang pagsasaysay ng pag-ibig. At ano ang malipit mapala sa ganito? Na tinatamo ng matandang babae ang kanilang kahigpitan, ang wag niyang makapag-usap ng sa pag-ibig ang anak na dalaga kung sa harap nila. Ngunit palibhasa mga bagay na ito'y hindi maaaring sansalain kahit anong gawin. Kaya pumapayag tuloy ang dalaga, makapag-usap na mag-isa sa kanyang mangliligaw nang sa mga hating gabi. At sa dilim, bagay na siyang madalas ikapahamak ng kapuspalad na babae. At sino may walang may kasalanan sa gayong katiwalian kundi ang mga mali na ating ugali sa bagay na ito. Isang araw na ako'y nakapag-usap sa isang dalaga ng mga bagay na walang kabuluhan. Ano ba't napagitna sa amin ng isang batang lalaki upang mapakinggan ang aming salitaan. Sa gayoy agad akong umalis at sinabi ko sa matandang babaeng may bahay na ako'y babalik kung kailan mawala ang mga ugaling na babagay lamang sa mga igorot at hindi sa mga taong mulat sa kabihasnan. Ang dalagang marmol, kailan may hindi nanali sa mga halamanan ng kanyang kawili-wiling bayan. Kaya naman parang ibot-kubat na mailap. Dapat alalahanin ninyo, bayani, ang giit ko, na ang mga ibong kubat ang siyang lalong masarap kanin, maringal, masdan. At siyang kahanapan ng mga tao dahil sa kailapan nila. Paris din naman ng mga bungang kahoy na pag masarap ay mahirap kitain. At sino man ay ayaw kumain ng pagkaing lamas. Siyang totoo, ang sagot ni Puso. Ngunit,
Ang ugali ni Liwayway at ugali ko ay magkaiba. Kami nagkasumang at kung minsay nagkakabanggang kusa. Gayunman, unti-unti kong nahinayod sa kalakihan ng aking pag-ibig. Siya'y hindi na ngayon yaong dalagang marmol o isang halamang bundok na may lasang masaklap, kundi isang bulaklak na mainam at masamyo o isang kalapating punay na maamo na ulog sa tamis umibig. Ngunit, sa aba ng aking sawing kapalaran, ang matandang babaeng nag-alaga sa kanya ay nag-isip sa akin ng masama, para bagang mangyayari na ang isang lalaking umiibig ng maalab at sa buong pagtatapat ay makagagawa ng isang gawaing hindi marapat o isang kaliluhan sa kadakilaan sa kanya pa namang sinasamba ng taos sa kalooban. Inakala ng marami na tampalasang matanda na ako'y kabilang sa mga ibang taong kanyang nakilala na may ugaling magaspang at walang dangal. At ang ginawa'y itinakas si Liwayway sa isang bayang di ko alam upang ipakasal sa iba. Pinagpilitan kong siya'y hanapin, ngunit di ko natagpuan. At alinsunod sa nabalitaan ko'y malayo na ang kinaroroonan at di sasala ngaya'y kasal na sa iba. Pagkat di ko maaaring madala ng matanda, si Liwayway nang di ito kasabwat sa pagtataksilang kahabag-habag kong puso. Di rin naman ako makasunod sa kanya sa totoong malayo. Palibas ay di ko maiwan ang aking mga kawal dahil sa kapansanang pakikilaban araw-araw. Sa kaaway na di kami iniwan maging araw at gabi. At sa wakas, ay tungat ako't mamamatay. Pinulasan ng luhang mapait ang bayani, at sa gayo'y kinusa akong libangin. At sa ibang sandali, ani puso sa akin. Kung sa isang pagkakataon at matagpuan ninyo si Liwayway, ay sabihin lamang sa kanya na kahit siya'y naglilo sa akin, ay pinatatawad ko rin nang di nagbabago ang aking pag-ibig sa kanya. At ako'y papanaw na binabanggit ang kanyang matamis na pangalan. At kung inyong mahalatang nakagigising o muling nabubuhay ang larawang marmol, ang anumang magiliw na pagtingin sa akin, anyanyahan mo po at siyang tulungang hukayin ang aking bangkay at hanapin ang singsing ko upang maisauli. Marahil kahit naging lupa na ang aking kaaba-abang mga butot laman, ay sisigaw pa rin ako at sasabihin, Liwayway, matamis kong Liwayway, alalahanin mo ang iyong isinumpa sa akin, nang ipagkaloob mo ang iyong di malilingot na singsing, na may patayin kita kung umibig sa iba. Muling natak na naman, ang masaklap na luha ng kahabag-habag na bayani, na waring ibig ng panawa ng mahalagang buhay. Ngunit sa bisa ng eter ay amin ding nahimasmasan pa. Ang singsing na sinasabi ay gintong nilinubib, nawangis na karaniwang gamitin ng mga dalagang Bulacan. Tiyak na sinasabing natatalian ng mga diwatang Bulacan ang puso ng kanilang mga kasintahan, nang sa kailan may di na maaaring sirain, sa pamamagitan ng singsing na iyang linubid na sadya ng tibay. Tungkol kay Liwayway, naunawa ko sa huli na ikinasal sa isang Amerikano, alinsunod sa pahayag ng isang taong nakakita. Nang matapos ay nagsiyao raw sila sa isang lalawigang malayo. Ngunit, ipinaglihim ko ang bagay na ito sa kapuspalat kong kaibigan. Katapusan ng 3 kabanata. Recording ni April Gonzales ng Cavite. Ikalimang kabanata ng Ang Singsing ng Dalagang Marmol ni Isabela de los Reyes y Florentino. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzales. Ikalimang kabanata. Isang araw na ako'y nakapagsalitaan kay puso na tila unti-unti nang gumagaling. Karakay naghiyawan ng mga tao na kami linulusob ng mga kabayawuhang Amerikano. At sunod dito ang isang kasindak-sindak na putukan. Agad-agad na inabot ni puso ang kanyang revolver at wika sa akin. Madali, ilapitin niyo ang aking hinigaan sa tapat ng butas na iyon ng dingding at ikanlang mo po ako sa haligi. At, ngayon dumating na kapatid ko, ang oras na aking maitatakal ng mahalang buhay na itong walang kabuluhan. Ay ito, itago ninyo ang buong ingat ang tangi kong hiyas, ang minumutya kong singsing, upang huwag maagaw sa akin ng mga kaaway. Isauli lamang kay Liwayway, sakaling siya'y matagpuan. Huwag na kayong makilaban, ang amuki ko. Mahal na katoto, pagkat kayo malubha at matitiyak kung di ka po aanhin ng mga kaaway sa kalagayang iyan. Hindi maaari, ang mapusok na sagot sa akin. Lahat ng kawal na may dangal ay dapat mamatay muna bago sumuko sa kanyang kalaban. Tumakbo kapot ay ito na sila. Di nga naman nagkabula,
At sa isang kisap matay, pinaputokan kami ng mga Amerikano at agad parang pinutakti ang aming bahay sa tama ng punlo, nalusot-lusutan sa lahat ng dako. Itinulak ako ni Puso at siya'y nalaglagan ng isang patak na luha sa pag-iinit nang makitang ayaw ko siyang iwan at anya. Lumakad ka po, kapatid ko, at iligtas ang singsing na labis kong minamahal. Sa gayo'y tumakbo akong dala ang singsing at kamunti na akong abuti ng isang Amerikanong kabayuhan. Kundi nang makita ni Puso na ako'y hinahabol ay agad siyang pinaputokan. At noon di patay na nahulog sa kabayo ang Amerikano. Kinubkob ng mga kaaway ang bahay na kinaroroonan ni Puso. At nang ako'y makalayo sa katamtamang agwat sa loob ng isang masukal na talahiban, ay nakita kong marami pang napatay si Puso. Palibhas at mabuti siyang panudla. At sa bawat punlo ng kanyang revolver ay isang Amerikanong patay o sagotang malubha ang kapalit. Ngunit sa wakas ay tinamaan naman siya at natanawan kong nahulog na parang patay. Nang wala nang sumasagot sa putok ng mga Amerikano ay dumaluhong na sila't tinalon ang bahay at doon nakita si Puso na walang malay tao, ngunit humihinga pa ng kaunti. Malaki ang pagkamangha at pagpuri ng mga Amerikano sa kanyang katapangan. Palibhasa, gayong butot balat na lamang ay lumaban pa sa lalong kabayanihan. Hinubaran si Puso upang siyasatin ang kanyang mga sugat. At nang makitang siya'y koronel, ay sinikap na linanggas ng maingat ang bago at mga dati niyang sugat at saka ginamot. Sa liblib na aking kinatataguan ay nagdaan ang 2 makabebe, nakasama ng mga Amerikano, at aking napakinggan sa kanila ang sumusunod na salitaan. Unang makabebe. Ito ang nuno ng tapang. Sino ang mag-aakalang makamatay pa ng 8 Amerikano ang koronel na itong halos naghihingalan na lamang? Ikalawang makabebe. Sinabi ng Amerikanong manggagamot na kung sa mga sugat daw lamang, may maaari pa siyang mabuhay. Pagkat ang punlo'y hindi naman nakakasira ng mga sangkap na mahalaga sa loob ng katawan. Ngunit may kahirapan daw siyang iligtas dahil sa lubang kakulangan ng dugo. Kaya nawawala tuloy ang pag-asa dahil sa kahinaan ng katawan. Inakala kong nakaramdaman din ng mga makabebe na may tao sa kanilang kinalalagyang liblib. Kaya agad akong tumalilis at nagtatakbo ng walang tigil. Hanggang sa isang nayong malapit sa balwarte, at matapos ang walang lagot na takbo ay dumating ako sa gapang kinabukasan. Ngunit patay na halos sa pagkagutom, sa pagkasindak, at sa pagkapagod. Tumawag ako sa unang bahay na aking natagpuan, at magiliw naman akong tinanggap nang malaman nila ang nangyari sa akin, na nakatakas lamang ako sa mga Amerikano. Bahagya na akong makapagsalita dala ng malaking panghihina. At niyang pangalan ng bayanit matapang na Puso ay di ko na nabanggit man lamang. Isang matandang babae na nangangalang Edeng na laging may pugong na panyo sa ulo. Paris ng ugaling kataglayan ng matandang babae sa lupaing ito. Ang siyang nangangasiwa sa aking pagkain at sa ilan pa mga kailangan. Ngunit kung minsan, ako'y nayayamot sa matandang ito dahil sa tuwinang kauusisa sa akin ng tungkol sa mga balita ng labanan. At lahat halos ng mga pinuno ay itinatanong sa akin kung saan dapat makita. Ako naman na talagang mayayamuti na agad sumasagot na wala akong nalalaman at lalo ko pang sinasadya, pagkat kung minsan ay hinihinala kung baka isang tiktik ng mga Amerikano. Pagkatapos ng mga ilang tanong niya sa akin, tuwin ay nahuhulog sa pagsisiyasat akong saan pupunta ang mga kawalang balitang si Puso. At sinasagot ko naman ng, Aywan. Sa gayo'y tumutugon ng matandang Edeng na anyay. Parang dilamon ng lupa si Puso. Marahil ay namatay na. Kaya nang walang mabalita sa kanya pagkat noong siya'y buhay. Araw-araw ay napag-uusapan ang mahigpit niyang panglulusob sa mga pulutong ng kaaway. Aywan ko po. Aywan ko. Ang lagi kong sagot. At sa sarili ko'y nasasabing, datihan ang tiklik na ito. Marahil ay nakaligtas sa pagalibing ng buhay. Isang araw, isinuot ko ang singsing ng aking katoto at bahagya pa lamang namasdan ni matandang Edeng ay hinawakang nangangatal ang aking kamay. Tiningnang mabuti ang singsing at napaiyak. Ako'y nagtaka at aking tinanong, Bakit po? Taksil na tao, ang sagot ng humahagulgol. Ikaw po pala ang pumatay sa kulang palad kong si Puso at ngayon nagkukunwari pa kayang walang namamalayan sa kanya. Sabi ko na nga ba't sa mula pa'y kumukutob na ang aking loob na ang taong ito'y may kinalaman kay Puso ko. Ikaw po ba'y ano ni Coronel Puso? Kayo po ba'y ina sakali?
Opo, kaya nga ipinamamanhik ko sa inyong sabihin lamang sa akin ang nangyari sa hirang kong bunso. Totoo't kinusa ko po ang pag-ewan sa inyo pagkat hinihinala kong kayo isang tiklik ng mga Amerikano. Alam na ninyong kung minsan na mga babae ay ginagamit nila sa tungkuling ito. At si Puso'y para kong kapatid. Katunayan, nang kami maghiwalay at nang siya'y humanda sa pakikipaglaban ng walang anumang pag-asang mabubuhay pa, ibinigay sa akin ang kanyang pinakamumutyang singsing upang isauli ko sa may-ari. Siya po ba ay buhay pa o patay na? Hindi ko po masabi, pagkat dinampot na parang patay ng mga Amerikano. Ngunit nang matapos ay sinabi nilang alinsunod sa manggagamot, kung dahil daw lamang ang kanyang mga sugat ay maaari pang mabuhay, palibhasang hindi sumira ng mga bahaging maselan sa loob ng katawan. Ngunit nasa kahangganan daw ang kanyang panghihina. At saan naroon ngayon? Iniwan ko po sa dakong sibol na inaalagaan ng mga Amerikanong nakabihig sa kanya. Kung kayo ibigay na ninyo sa akin ang singsing. Patawarin mo po ako. Mahigpit na lubha ang bilin sa akin at kahit kayo ang kanyang inay di ko po may pagkakaloob sa inyo, kundi sa tunay na may-ari. At siya may kinakailangang sabihin muna sa akin ang pagkakakilanlan. At ano ang palatandaan? Sa pangalan niya. Hanggang ngayon, ako'y inyong patatawarin. Hindi pa lubos ang paniwala ko sa inyo. Ako'y iyo pong nahuli na biglaan at dahil lamang sa pagkatutok kaya nagsabi sa inyo ng totoo. Huwag kang mag-isip sa akin ng masama. Ang sagot ng naghahapis na matanda. Ang pangalan ng iyong hinahanap ay Liwayway. Iyan nga po. Liwayway, iyan ang naging kapahamakan ng aking kulang palad na anak. Totoo nga po. At kundi dahil sa kanya ay di hinanap ni Puso sa lubos na kawalang pag-asa ang kamatayan sa parang ng labanan. Tila po'y parati siya'y nagpapatiwakal. Sukat na po. Kung tunay na kayo ang ina ng koronel, ay di dapat siya sa atin pang lahat ang lihim ng aking kaibigan. Upang huwag ka pong malunod sa kadalamhatian. Liwayway! O walang awang liwayway! At nagkahalo ang aming luha. Katapusan ng 5 kabanata. Recording ni April Gonzalez ng Cavite. Ika-6 na kabanata na ang singsing ng dalagang marmol ni Isabela de los Reyes y Florentino. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzalez. Ika-6 na kabanata. Nang mahimasmasan ang aming mga pag-iyak, ay sinabi sa akin ni matandang Edeng, Sukat na, mahal kong anak. Ako'y merong kaunting salapi na aking mababaon. Ating hanapin si Puso at siya'y alagaan upang mabuhay pa ako itutulot ng mawaing may kapal. Kung sa mga Amerikano lamang natin siya iaasa ay mahirap, pagkat marami rin naman silang gagawaing inaatupag. Tayo na po, ani ko. At matapos ihanda ang kaunting abobot na aming dadalhin ay lumakad na kami. Nang may 1 linggo na kaming naglalakad, ay natagpuan din namin si Puso sa isang bahay gamutan sa Maynila. Ipinakilala ko sa mga Amerikano na si matandang Eding ay siyang ina ng koronel at hiniling naming ipahintulot nila na aming maalagaan si Puso doon din, sa bahay gamutang yaon. Bagay na ipinayag na magmaluwag ng mga Amerikano at hanggang sa kami binigyan pa ng matutulugan at pagkain nang maunawaan kami nang galing sa malayong bayan. Si Puso'y hindi pa nakakakilala ng tao. Nahihibang at madalas mabanggit ang ngalan ni Liwayway o ang ngalan ko. Ngunit isang bagay na kaiba. Kailan may hindi nabanggit ang sa kanyang ina. Ang malapot na sabaw ng mga Amerikano at ang pisang tambingan ng kanilang mga gamot ay madaling tumalab sa mga sangkap ng katawan ni Puso. At di nagluwat ay pinagsaulan siya ng isip. Di siya nagulat nang ako'y makita pagkat akala niya'y marahil ay di kami nagkakahiwalay at hindi siya bihag ng mga Amerikano. Ang kanyang inay, di napapakita at kung natutulog lamang si Coronel Puso sakali malapit upang huwag daw mabigla sa pagkatuwa. Ngunit isang gabi, nang makita kong di na makikilos ang kanyang paggaling at ligtas na ang kalagayan, sinabi kong dumating ang kanyang ina. Si Puso'y nag-alangan sa una at saka nagsalita na lubhang malaki ang pagtataka. Ano ang sinabi ninyo, Katoto? Wala akong ina ni ama at matagal ng panahong ako'y naulila. Nananaginip kaya ako? Hindi ka, Toto.
Nariyan sa labas ang matandang Edeng na nagsabing ikaw po'y kanyang anak at lubos nagdadalamhati dahil sa ginawa sa inyo ni Liwayway. Ngunit ngayon walang pagkasiyahan ng tuwa dahil sa inyong pagaling. Edeng? Hindi ko man lamang naaalala ang pangalang iyan. Di maaari. Siya ang nagpumilit na kami parito't kayo'y paghanapin. Siya ang nagdukot sa lahat ng Google ng aming paglalakbay. At sa mula-mula pa'y siya na rin ang aking kasama at katulong sa pag-aalaga sa iyo. Malaking kababalaghan o pagkahibang ang ganito. At bakit siya di ko nakita minsan man lamang? Pagkat kusang nagtatago pag kayo'y gising upang anya'y huwag kayong mabinat sa biglang pagkatuwa. Ngunit siya ang nag-iinit at naghahanda ng inyong mga gamot at naglilinis ng inyong mga damit. At kung kayo'y natutulog ay siya ang nagpupuyat sa inyong siping na di na inaalis sa iyo pumukha ang kanyang mga mata. Matang lagi na dinadalaw yan ng masaganang luha noong kayo'y malubha. Yan ba'y biro o totoo? Kailan may di ako nangas bumiro sa inyo? Baka kaya si Liwayway. Hindi mangyayari pagkat siya'y isang matandang guhukot-hukot na at di pansin kong minsan ang maglinis ng sariling katawan. Si Liwayway ay batang-bata at salamin sa pagkamalinis. Hindi nga maaaring siya si Liwayway, pagkat kung ako'y natatanong at sinasaysay ko naman ang madla ninyong sinabi sa akin tungkol sa iyong mga pag-ibig kay Liwayway, ay sinusumpa niya sa matinding pagtaramdam ang kataksila ng dalagang marmol. At ang singsing? Nasa akin, hinihingi nga ng matanda ngunit di ko ibinigay. Nahihibang kaya ako, o Diyos ko? Sino kaya ang matandang Edeng na iyan? Marahil isang kamag-anak kong totoong malayo. Inyo na ngang papasukin? At pinaroroonan ko tinawag naman si matandang Edeng. Di kaya mabinat kung ako'y bigla niyang makita? Ang tanong sa akin ng matanda, sa labos na pagmamasakit. Hindi po, ani ko, pagkat tila malakas pa kay sakin. Naso kaming magkasama. At si Puso, dala marahil ng panghihina pa o panglalabo ng ilaw o ng malabis niyang pagtataka ay di nakilala sa sandaling iyon si matandang Edeng. Kaya anya, kaawa-awang matanda, marahil ay napagkamalan ninyo ako, pagkat matagal ng panahong namatay ang aking ina at di ko man lamang kayo nakikilala. Gayunman, mula ngayon ipaparahin ko kayo'y tunay na ina, alang-alang sa mairog na pag-aalagang ginawa ninyo sa akin. At salamat sa gayon, ako'y muling nabuhay. Kung sakalit kayo nakaranas ng kakulangang palad na mawala ng anak, ay maging ako na po ang makapalit at maaasahan ninyong ang buong buhay, kotwagas na paganti at lubos ihahandog sa inyo. Hindi ako kulang palad, kundi napakamapalad nang makita kitang mabuti na. Gayun din, hindi ako namamali, makinig ka, irog kong anak. Isang dalagang kulang palad ay pinagtulungang inagaw ng kanyang mga kamag-anak sa lalaking kasintaha at katipan. Dinala sa malayo at do'y pinilit ipakasal sa isang Amerikano. Ang dalagay nagkunwaring umayon at napakasal nga, dili ang hindi. Ngunit mula rin doon sa simbahan ay tumanan siyang patungo sa bulubundukin upang hanapin ang dati tunay niyang kasintahan. At nang huwag siyang malapastangan ng mga lalaki ay naglagay sa ulo ng uban at nanamit ng tulad ng isang gusgusing matanda. Ang dalagang iyan ay, na ito ngayon. Pagkasabi nito'y agad inalis ng kanyang balat kayong uban at ipinakilala na ang tunay na taginting ng kanyang tinig. At naglinga namang lumitaw ang luningning ng bukang Liwayway na maipaparis lamang sa sumilang noong lalangin ang sang sinukob at nang lumitaw ang kauna-unahang liwanag. Napasigaw si Puso sa katwaan at namamanghang idinidipa ang mga kamay ay nagsalita ng pabuntong hininga. Liwayway! Liwayway kong hirang! Sumapiling naman agad si Liwayway at magiliw niyang hinagkan sa bibig bago sila nagyakap ng mahigpit, samantalang inuulit-ulit ng dalagang marmol ang anyay. Ako'y iyo't-iyo rin, at iyong-iyo kailanman. Magiliw na magkahalo ang kanilang mga luha at ani Puso nang makalipas ang sandali. Malungkot na kapalaran ng akin, hindi na maaaring kantan kita kung ganyang ikaw ay kasal na sa iba. Muling hinagkan ni Liwayway si Puso at nagiliw niyang sinabi ang anyay. Gumaling ka nawa agad, nakilang bayani ng Katagalugan. Kung tungkol sa ako'y iyo't-iyo rin. Mangyaring ang mangyayari, pagkat di maaaring pagsawahin ng isang baka sa isang kalabaw. Kahit ako'y patayin, hindi ako makasasama sa asawang ipinilit sa akin. Huwag kang mangarap,
Kahabag-habag kong liwayway, pagkat siya'y iyong ng asawa at di maaaring pawiin pa ang naisulat na. Anong naisulat ang sinasabi mo? Ang pagalit na sagot ni Liwayway. Ang iyong pag-aasawa at ang batas na naguutos na dapat sumama ang babae sa kanyang asawa. Ang batas, ani Liwayway sa labos na katigasang loob. Ang batas na pawang gawa lamang ng mga tao ay di umaabot ni mangyayaring makahadlang sa dalawang puso na pinagtali ng pag-ibig. Ang mahalagang pag-ibig na ito ay siya lamang tanging makapaghahari sa dalawang pusong nagkakasintahan ng mataos. Pawang matatamis ang iyong pinangungusap buhay ko. Tatapwat di na makakalag ang pinagtali sa bendisyon ng pare. Anong muwang ng pare? Ang lumikha lamang ang nakatatalos sa kalooban ng mga tao. Kaya naman sa dalawang pusong nagmamahalan tangi pinagkakaloob lamang ang mahal na pagpapala. Talagang tayo ipinanganak na kulang palad, pagkat di maaari ang lahat mong tinuran. Di sasalang paparusahan ka pa, kahabag-habag na sinta ko. Di mo nga maiiwan ang iyong asawa at pipilitin ka ng may kapangyarihang makisama sa kanya pagdating ng oras. Magkapatiwakal naman ako bago kita iwan. Ito'y asahan mo. Huwag na Liwayway, limutin mo na ako. At upang maging kaaliwan mo'y sukat ang malamang ako sa iyo'y lubos kumikilala ng malaking utang na loob. At ngayon mamamatay ako sa gitna ng lalong di masayad na kaginhawaan dahil sa pagkaalam kong iniibig mo pa ako hanggang dito. Nagyakap silang dalawa, niniyak na di matutuhan ang maghiwalay, para bagang di na sila muli pang magkikita. Katapusan ng ika-6 na kabanata. Recording ni April Gonzales ng Cavite. Ika-7 kabanata ng Ang Singsing ng Dalagang Marmol ni Isabela de los Reyes. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzales. Ika-8 kabanata. Nang sandaling ito kami dumating, at nang makita kami ng general ay nagdumali sa mapitagang pagtanggap sa amin, at matapos na kami handugan ng upuan at paalisin ng mga babae, ay nagsalita. Pabunying Koronel Puso, Anya, pinupuri naming lahat ang iyo pong di karaniwang katapangan sa pagtatanggol ng iyong bayan. Ganyan ang dapat alagatain ng lahat ng lalaking may dangal. Ngunit kayo'y aming nalupig dahil sa kabutihan at kasaganaan ng aming mga nagagamit sa labanan. Gayunman, kami hindi naparito upang agawin ang inyong mga lupain at kayo'y alipinin. Naparito kami upang kayo'y turuan at tulungang ihanda ang inyong bayan sa ganap na pagsasarili at sa gayo'y itutulong naman namin ang madlang karunungan at kayamanan ng Amerika upang maging maayos ang inyong bayan at upang kayo'y magkaroon ng mga paaralang uliran, treng matutulin, mga tulay na bakal, mga bagong makina sa pagbubukid at iba pang mga dakilang paraan upang ibunsod ang pagkasulong ng inyong bayan. Tungkol sa inyo, alam mo po na kayo'y nabihag at maling nabuhay dahil lamang sa aming mga pag-iingat. At dahil dito, ngayon hinihiling ko sa inyo na kami tulungan naman ng pagpayapa sa inyo pong bayan at kayo manong patuloy ng pagsuko at pagpapakumbaba sa Amerika. Minabuti ko po ang lahat ng inyong ipinahayag, ang sagot ni Puso. Ngunit, di ako makapanunumpa ng pagsuko at pagpapakumbaba, kundi isang tapat na pakikipagkilala lamang sa Amerika. Kung totoo nga ang sinabi mo po na ang ipinarito ninyo ay upang kami tulungan lamang na makapagsarili pagdating ng panahon, karapat-dapat ang iyo pong sagot, matapang na bayani. Tinatanggap ko ang inyong panunumpa na pakikipagkaibigan sa Amerika. At mula ngayon makalalaya na kayo at makaparoroon ko saan ibig. Pinasasalamatan ko kayo ng taos sa kalooban. Ngunit, ano ang ipasisya mo po sa kahabag-habag kong kasintahan na pinilit ikasal sa isang Amerikano? Di ba ninyo namasdan ngayon lamang na ang pag-aasawa ng mga Amerikano sa babaeng Tagalog ay nagiging parang sulat ng sik lamang at sa wakas ay iniwat sukat ang mga kulang palad na Filipina? Pagkatapos na masunod ng kanilang hangad, gayon din ang kasal ni Liwayway sa Amerikano pagkat siya'y pinilit lamang. Bukod sa rito, ang Amerikano naging asawa ni Liwayway ay nahihiya ng pumisan pa sa kanya nang malamang siya'y sa inyo nakisama. Kung ibig mo po ngayon ikakasal kayo ng General Preboste. Opo, ang sabay na sagot ng magkasintahan. Ngunit, kami po'y nabibilang sa mga alagad ng simbahang Tagalog, kaya ibig namin ikasal ng aming ding tunay na pari. Lalong mabuti. Ngayon di padadalhan ko ng isang magalang na paanyaya ang kagalang-galang na Padre Aglipay, Vicario General Castrense ng Katagalugan, at nais ako na sana ang maging inaama ng balitang koronel na Tagalog at ang magandang Filipina na magiging uliran
ng mga babae sa pagkamatimtimang pag-ibig. Di lumipas ang 1 oras at dumating ang kataas-taasang pinuno ng paring Tagalog at sa harap ng maraming pinunong Amerikano ay ikinasal si Coronel Puso kay Liwayway na nakasisilaw sa kanyang kahinhinan at kagandahan. Sa wakas ng kasal ay sinabi ng General Amerikano, "Mabuhay nawa kayo ng mahabang panahon sa lubos na katahimikan at kasyahang loob. At nais ko na ang inyong mataos na pagmamahalay magbunga ng batang pawang mabait at pasintahin sa dinubuang lupa. At ngayon, parang munting handog ko sa pagkainaama, ay pinamamanhik, dakilang Coronel Puso, sa tanggapin ng katungkulang pagkapinuno, gobernador, sa lalawigan ng Kabulaklakan, upang ikaw po na may makapaglingkod sa ikapapayapa ng inyoring bayan." Tinanggap ni Puso sa lubos na pagkakilala ng utang na loob at silang mag-asaway na buhay sa lalang wagas sa pag-iibigan at sa lubos na pagkakasundo. At sa ilinakad ng panahon ay nagkaroon sila ng 3 anak na makabuluhan at ikinadangal ng lalawigang Kabulaklakan. At ang singsing na linubid ay siyang naging buhol upang paglakipin ang 2 pusong uliran sa pagsisintahan at sa pagmamahalan. Wakas. Katapusan ng 7th kabanata. Recording ni Ipel Gonzales ng Cavite. Ikawalong kabanata na ang singsing ng dalagang marmol ni Isabela de los Reyes. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzales. Kay Liwayway. Pipitang himala sa bayang baliwag, sa mga tuwa mo't lungkot na masaklap. Alalahanin mo sa iyo'y pagsintang matimyas, nang tangi sa iyo'y umibig ng ganap. Eding maligaya, mga salitaang sa ating naghain sayang kalangitan. Ang ating titigang sagana sa laman, di na mangyayaring muli nating kamtan. Pagsintay dalisay, walang kahulilip, libo-libong mundo, buhay 10 langit. Sa iyo'y handog ko sa pagpupumilit, sa patotohanan ng aking pag-ibig. Iniinis yaring abang kaluluwa, panahon nagdaan kong maalaala, lalong nagdaragdag ng matinding dusa. Ngayon di na akin ang iyong pagsinta. Tugon mong mahigpit, ako ay iyo rin, sakalit magliloy buhay ko'y amisin. Wala nang pipitas sa aking pagiliw, yamang aalis ka, upalad kong iring. Ay anong kadali at nagbago ikaw, sa aking pagsintang magandang liwayway. Ikaw rin ang giliw, panagimpay ikaw, mga pangako mo'y pag-asa ko'y tunay. Katapusan ng 8th kabanata at katapusan ng ang singsing ng dalagang marmol, mga nangyari sa paghihimagsik ni Isabela de los Reyes y Florentino, isinalin mali mula sa Kastila ni Carlos B. Raimundo. Ito ay inirecord ni April Gonzales ng Cavite sa petsang 5 ng Mayo, 2012. Maraming salamat po. Ikasiyam na kabanata na ang singsing ng dalagang marmol ni Isabela de los Reyes. Ang LibriVox recording na ito ay nasa public domain. Recording ni April Gonzales. Kay Liwayway. Pipitang himala sa bayang baliwag, sa mga tuwa mo't lungkot na masaklap. Alalahanin mo sa iyo'y pagsintang matimyas, nang tangi sa iyo'y umibig ng ganap. Eding maligaya, mga salitaang sa ating naghain sayang kalangitan. Ang ating titigang sagana sa laman, di na mangyayaring muli nating kamtan. Pagsintay dalisay, walang kahulilip, libo-libong mundo, buhay 10 langit. Sa iyo'y handog ko sa pagpupumilit, sa patotohanan ng aking pag-ibig. Iniinis yaring abang kaluluwa, panahong nagdaan kong maaalala. Panahong nagdaan kong maalaala, lalong nagdaragdag ng matinding dusa. Ngayon di na akin ang iyong pagsinta. Tugon mong mahigpit, ako ay iyo rin, sakalit magliloy buhay ko'y amisin. Wala nang pipitas sa aking pagiliw, yamang aalis ka, upalad kong iring. Ay anong kadali at nagbago ikaw, sa aking pagsintang magandang liwayway. Ikaw rin ang giliw, panagimpay ikaw, mga pangako mo'y pag-asa ko'y tunay. Katapusan ng 9 na kabanata at katapusan ng ang singsing ng dalagang marmol, mga nangyari sa paghihimagsik ni Isabela de los Reyes y Florentino, isinalin mali mula sa Kastila ni Carlos B. Raimundo.
Ito ay inirecord ni April Gonzales ng Cavite sa petsang 5 ng Mayo, 2012. Maraming salamat po.